Good morning! Magandang umaga sa ating lahat. Ang ating oras ngayon ay 10, in puntong alas 10. So, kamusta kayo guys? Magandang umaga. Umaga dito sa Barcelona at magandang tanghali sa Pilipinas, no? So, kamusta ang ating pagtulog? Uminom ako ng sleeping beauty ko kagabi kaya masarap yung tulog ko. Pero nung isang araw guys, sumakit yung likod ko hanggang ngayon. Kaya pagising ko, nag-pray, nag-exercise ako kasi parang ang sakit talaga ng liig ko. Hindi ko alam, may masakit dito na something na parang connected siya sa aking spine. Pag yumuyo ko ako, ang sakit. Tinatry kong i-reflex para nagiging siya flexible. So magandang umaga sa ating lahat, no? Nagbabasa ako. So, gusto kong, nais kong iparating sa inyo guys ay itong napakagandang pag-asa na ibinigay ng Panginoon sa atin, na punong-puno ng pag-asa. Kung napanood niyo yung video ko ng isang araw, ay dito ay sa verse 3, ay sa chapter 3 guys, na nagsasabing, chapter 3 ng verse 25, na ang sinabi ay siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamagitan ng kanyang dugo at mapatawad ang kasalanan ng lahat na sumampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid, sapagkat noong unang panahon ay nagtimpi siya sa pagtiti at pinagtiisan ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. So yun guys ang nabasa natin ng mga nakaraang araw, no? So, yun ay kung paano, in-explain ko lang kung paano, recap lang, kung paano namatay ang Panginoon at inalay niya yung buhay niya, isinugo siya ng Panginoong Ama para magsalita dito sa lupa, para ipakita sa mga tao, ipakilala sa mga tao, ipadama sa mga tao, iparamdam sa mga tao, tayo'y makasalanan. Na sa tingin natin sa ating sarili ay hindi tayo nagkasala. Pero tayo'y makasalanan sa mata ng Panginoon. So isinugo niya yung kanyang bugtong na anak para bumaba, para siya'y iparating sa atin na tayo'y magbalik loob sa Diyos Ama at manampalataya. At yun, pagdating ng paghukom, pagdating ng takdang panahon ay ipinako ang Panginoong Jesucristo sa krus sa Kalbaryo. So guys, ang babasahin ko sa inyo is Romans 6 mula 1 hanggang 14. Maiksi lang ito, pero gusto kong basahin sa inyo buo. Kasi meron siyang magandang pag-asa na ibinibigay na namamagat siya ng patay sa kasalanan, ngunit buhay kay Kristo. Hindi ko na binasa sa inyo yung 4-5 ng chapter, no? Dito si Adan at si Kristo, yung iba yung pagkasala ni Adan, no? Yung naging buhay ni Adan kay Kristo. So yun. So magja-jump na tayo sa chapter 6 na ang namamagat ay patay sa kasalanan, ngunit buhay kay Kristo. Siguro mag-ano ako, no? Kasi medyo mahina yung boses ko guys, kasi ayoko sumigaw. Eh baka marinig tayo sa labas. So mag-headset ako. So, sa panimula ng ating pagbabasa guys, meron muna akong ibabasahin dito
sa chapter 5. Chapter 5, verse 11. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos sapagkat kayo'y, hindi pala 5, kasama pala to sa chapter 6. So, simulan natin sa 1 guys. Nagkamali ako ng paningin. 4 na yung mata ko pero. So, ang pamagat ay patay sa kasalanan ngunit buhay kay Kristo. No, sa chapter 6. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Okay guys, meron muna akong babalikan sa inyo sa chapter 5. Sa chapter 5, meron akong babasahin sa inyo na namamagat siya ng bunga ng pagtanggap ng Diyos para sa atin. Mga bunga ng pagtanggap ng Diyos para sa atin lahat yun. Hindi lang para sa akin, para sa iyo, para sa lahat. So, ang gusto kong babasahin sa inyo ay chapter 5, bago tayo pumunta sa chapter 6. Chapter 5, verse 4. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuti pagkatao, at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binibuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. So, binigyan tayo ng Panginoon ng hindi tayo binibigo ng Diyos Ama. Bigyan ng pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinubuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na pinagkaloob sa atin. So, ibinuhos na ng Panginoong Diyos Ama ang pag-ibig sa ating mga puso, guys. So, wala na tayong karapatan pa, no? Para magreklamo pa, para hindi pa natin makita ang Panginoon sa ating buhay, no? Sa pagpatuloy ng pagbabasa, sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga kasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, kahit na maaaring may mangahas na gumawa nito alang-alang sa taong mabuti. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak, at dahil dito tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. At hindi lamang iyan, tayo'y magagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan na ng Diyos. No, iyon pala ang gusto kong basahin muna sa inyo. Chapter 5, mula ako nagbasa guys is mula 4, kasi gusto kong ipaliwanag, gusto kong iparinig sa inyo yung pag-asang binigay ng Panginoon sa atin, na yung pag-asa na at ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao, at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa, no? At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binubuhos na sa ating puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. So yun guys, yung gusto kong ipakita na huwag tayong mawala ng pag-asa sa mga bagay na kung tayo'y nagsisimula pa lang sa pananampalataya, talagang gumaganon-ganon tayo, hanapin natin ang Panginoon na sinasabi sa salita na seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto you. No? Seek ye first the kingdom of God.
Kung nahihirapan ka mag-seek sa Lord, ask mo, Lord, help me to seeking you. Help me to seek you first and your righteousness. Ito lagi kong ipinagpapray sa puso ko. Kapag minsan talagang hindi kasi minsan na umaayon lang yung ating pananampalataya na parang nag-aapoy lang tayo palagi. Minsan dumadating tayo sa season na tayo nanlalamig, tayo nagiging warm sa ating pagiging sa ating pagiging relasyon sa Panginoon. So, kapag nararamdaman na natin na nagiging malamig tayo, ask God, go back to Jesus and ask, Lord, help me to seek your kingdom. Help me to seek your righteousness. No? Ito lagi kong isinasabi sa akin sa sarili. So sa verse 6 guys, tayo magja-jump. Patay sa kasalanan, ngunit buhay kay Kristo. Ano ngayon ang sasabihin natin? Question mark. Patuloy ba tayong magkasala upang sumagana sa atin ang kagandahan loob ng Diyos? Question mark. Hindi tayo patay na sa kasalanan. Nung una nabasa natin, namatay na ang Panginoon sa krus, guys, di ba? Hindi tayo patay sa kasalanan. Paano ba tayo mamuhay sa pagkakasala? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sumakatwid tayo namatay na at nailibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paano binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama. Tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. So kung si Kristo ay nabuhay, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Sa paanong pamamaraan yun? No? Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan, katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo'y makakasama rin niya sa muling pagkabuhay sa katulad ng kanyang muling pagkabuhay. So sinabi ng Diyos Ama, ina-explain sa salita na kung tayo'y nakasama sa pagkamatay ni Kristo, tayo din kasama sa kanyang pagkabuhay. So dahil nabuhay na ang Panginoon, Hesus Kristo guys. So, eto, tayo ba'y dapat patuloy sa pagkakasala? Dapat ngayon? Or dapat tayo buhay na rin? Dapat buhay na tayo, malaya na tayo sa kasalanan. Dapat hindi tayo patuloy na nagkakasala na. Kasi namatay ng Panginoon at nabuhay na siya. Sa verse 5 sa chapter 6, basahin ko ulit. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Chapter 6. Alam natin na ang dati nilang pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo mapaalipin pa sa ng kasalanan. Ito guys, ang sagot na sinabi ko sa inyo. Sa anong pamamaraan? Dapat hindi na tayo'y alipin sa mga kasalanan. Hindi na tayo alipin sa pagchichismis, sa paggagasip, sa pagkakasala ng paniniwala ng mga hindi magandang paniniwala. Kung alipin ka ng iyong stress, depression, sakit, karamdaman, dapat ikaw mismo ang magpapalaya nito. Maniwala ka lang, manampalataya ka lang, gagaling ka sa iyong sakit karamdaman. Lagi mong isipin na ang Lord, ang Panginoong Jesucristo ay namatay na sa krus. Ang lahat ng ito'y nabayaran na. So dapat huwag kang manahimik na lang. Kung ikaw ay may sakit karamdaman ngayon, dapat kumilos ka. Ipakita mo sa sarili mo na ika'y gagaling. Baya to your own self, to seeking God, to seeking His righteousness, to seek Him. Ganon ang tunay na magpapagaling sa'yo. No, hindi ka lang dapat mag-rely sa mga gamot. Dapat umasa ka na sa Panginoong Jesucristo, na sa iyong pagbabalik loob sa Kanya, gagaling ka. No? Sa pagpatuloy ng pagbabasa. Sa verse 7, sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan
Ano ang kapangyarihan ng kasalanan, guys? Namatay na ang Panginoon. So, pinalaya ka na sa kapangyarihan. Kung ang kasalanan ay may kapangyarihan sa iyong buhay na tumimo dyan, alisin mo na yun. Alisin mo na yung kapangyarihan. Wala ka ng kapangyarihan. No? Wala ka ng kapangyarihan. Yung sinasabi ko, guys, na kapangyarihan, espiritu ng sakit karamdaman. Go! Go! Kaya mo siyang i-command. Layas in the name of Jesus. Wala kang karapatan sa pagkataong ito na mamuhay sa pagkatao ko. No? Kaya mong i-rebuke yun. Kaya mong palayasin ang kapangyarihan ng masasamang namuhay sa iyong pag-iisip. Kapangyarihan ng kasalanan. Puno ako ng kasalanan. Palayasin mo ang kapangyarihan ng kasalanan na matagal na panahon na namuhay sa iyong pagkatao. Kaya mo siyang i-command. Layas in the name of Jesus. Layas in the name of Jesus. Wala kang karapatan sa buhay kong ito mula ulo hanggang pa. Pinalilinis ko na ito sa Diyos Ama. In the name of Jesus, I rebuke you. Go! Kaya mo siyang i-command. No? Sa verse 8, guys. Sa verse 9, balikan ko sa inyo. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Verse 8, kung tayo namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Verse 9, alam na rin ni Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa lahat ng panahon dahil sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon ay para sa Diyos. Verse 11, nilagyan ko ito ng highlights. Yung verse 6, nilagyan ko siya ng highlights. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos, sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Verse 11, basahin ko muli, guys. Kaya dapat ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos, sapagkat kayo'y nakipag-isa kay Kristo Jesus. Nakipag-isa na tayo kay Kristo. Verse 12, huwag na ninyong pagharian ang kasalanan sa inyong mga katawan. Yun ang sinasabi ko, guys, na-explain ko. Huwag na ninyong paghariin pa, huwag ninyong bigyan ng kapangyarihan na yung kasalanan na yan ay patuloy na namumuhay sa inyong pagkatao. Sa inyong bibig, sa inyong pag-iisip, sa inyong puso, sa inyong mga kamay na gumawa ng kasalanan. Dapat daw ituring natin itong wala ng kapangyarihan sa ating pagkatao mula ulo hanggang paa. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawan. May kamatayan upang hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito. Kung sa tingin mo, guys, yung bibig ay nakakapagsalita ng hindi maganda, minsan, di ba, hindi tayo perfecto na kapag nagagalit tayo, kapag nadidisappoint tayo, kapag frustration tayo, nakakapagsabi tayo. Pero hanggang ganun lang, dapat huwag mong bulaklakin sa iyong bibig na patuloy ka nagsasalita ng ganun. Kapag nagsalita ka, humingi ka agad ng patawad sa Panginoon. Lord, patawad na kapag sabi ako ng hindi maganda sa araw na ito. Lord, patawad dahil nakapagkasala ako ngayon. Lord, patawad dahil nakasakit ata ako ng kapwa ko sa araw na ito. Kailangan mong ipagpatawad ka agad yun sa Panginoon para yung kasalanan na yun magiging walang kapangyarihan sa iyo. Kung ang kamay mo ay nangunguha ng mga something, Lord, pag-pray ko, Lord, alisin mong kapangyarihan kasalanan ito. Huwag mong hayaan na ang kamay kung ito ay patuloy na nagkakasala. No? Pag-pray natin kaagad yun.
Yun. So sa verse 12, huwag na ninyong pagariin ang kasalanan sa inyong katawan. May kamatayon upang hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito. 13, huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan. O diba guys? Ang aling bahagi ng inyong katawan. Ang inyong mata ay nagkakasala, ipag-pray mo. Ang iyong bibig ay nagkakasala, ipag-pray mo. Ang iyong tainga ay nagkakasala, ipag-pray mo. Ang iyong puso ay nagkasala, ipag-pray mo. Ang iyong kamay nagkasala, ipag-pray mo. No? Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng iyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay, at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Ito lang pala guys ang tip, no? Samantala, may kwento ko sa inyo mamaya. Ito lang yung tip para makalaya tayo sa kasalanan. Sundin lang natin yung tip dito na nakalagay. No? At ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Verse 14, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi na sa ilalim na ng kagandahang loob ng Diyos. Lord, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi na sa ilalim na ng kagandahan loob ng Diyos. Wala na guys, hindi na naghari ang sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan. Yung mga kautusan, huwag na tayong magpa-ilalim nun, huwag na tayong yung kung si Moises ay naging hari siya para sa kautusan. Si Jesucristo guys na namatay sa krus, siya ay naghari sa mapawala tayo sa kasalanan. Dahil wala na tayo under ni Moises, under ni Abraham. Wala na tayo doon sa under ni Abraham guys, kasi si Abraham ay naging hari para sa kautusan. Pero ang Panginoong Jesucristo namatay para sa ating kasalanan. No? Naghari siya para tubusin tayo sa kasalanan. Para i-realize sa ating sarili na tayo'y makasalanan. Nagbalik loob sa Kanya. Manampalataya sa Kanya para tuwing namatay ang Kristo, namatay din tayo kasama Niya. Nung mabuhay ang Panginoon ay nabuhay tayo sa kasalanan natin. Meron ako mamaya testimony sa inyo guys. Ito'y nung panahon nung second year high school ako hanggang third year high school ako. No? Kundi nasa ilalim na ng kagandahan loob ng Diyos. Napatunayan ko ito guys. Alam nyo, nung kilala ko ang Diyos, nung kami naging Katoliko pa. Pero hindi ko lubos kilala ang Panginoon noon. Kilala ko na may Diyos. Yun kasi ang ina-explain. May Diyos. Alin ba ang Diyos? No? Pero dahil sa aking sariling pangsaliksik, natagpuan ko ang Panginoon. At syempre, kung nagsasaliksik ka, kung sino ang Diyos, kung sino ang Panginoon, kung nagsasaliksik ka, masasaliksik mo guys. Pero sa ilalim, magpapailalim ka muna sa salita niya para makilala mo siya ng lubos. No? Ang nangyari sa akin, nagpailalim ako sa tita ko, na una siyang nakakilala, at nagpailalim ako sa salita ng Panginoon na pakinig para mapakinggan ko kung sino si Kristo sa buhay natin. No? So, ang muling pagkamatay, hindi realidad guys na namatay si Kristo, namatay din tayo. Hindi yun. Ibig sabihin nun, ang explanation dito, kung si Kristo ay nagpapako sa krus, dapat tayo'y magpapako rin sa kasama niya
In realidad ba na dapat mamatay tayo? Ganito ang nakita ko guys sa buhay ko. Nung ako'y nagpasakop sa Panginoon, nung nakilala ko, nung third year high school ako, kasi nag-start ako magpa-Bible study sa aking sarili. Sumali ako sa Bible study when I was third year high school. Kasi nagbasa ako ng Biblia when I was primary. I think grade 4, grade 5, grade 6. First year, first year, first year high school, second year, third year ako nagpabautismo para maging isang ganap na magpapabautismo ulit, magpalubog sa tubig mismo para hugasan ako. Inamin ko na makasalanan ako. Sa tiyan pa lang ako ng nanay ko, inamin ko sa sarili kong makasalanan ako. Una-una, pinatawad ko sarili ko dahil ako'y makasalanan. Pinatawad ko, at humingi ako ng pagpapatawad sa Panginoon. Nung puli akong hinugasan ng Panginoon, doon ko nakita na namatay ako sa kasalanan, guys. Yung mga kasalanan na mulang isinilang ako, ibinuntis ako ng nanay ko. May kasalanan na ako, guys, na kinain ko sa pagbubuntis ng nanay ko. Doon ko kinilala ang sarili ko na namatay ako. Namatay ako sa pagkakasalang yun. And then, nung namatay ako sa pagkakasalang yun, patuloy akong sumunod sa Panginoon hanggang matagpuan ko ang kagandahang loob na ipinasabi dito na, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi na sa ilalim na ng kagandahan loob ng Diyos. Dito mo lang maranasan ang kagandahang loob ng Diyos kung ikaw ay ipinatay mo ang iyong sarili sa kasalanan at nang mabuhay ka. Dito mo maranasan. So, sino nakaranas nito? Ako'y naranasan ko yun, guys. Kaya sabi ko, maraming panahon na nag-backslide ako sa Lord. Marami. Pero binalik-balikan ko sa isip at puso ko sa aking pagmuni-muni sa Panginoon na namimiss ko kung paano ako ipinatay ng Panginoon at muli niya akong binuhay sa kasalanan yun. Dahil nung pinatay ako ng Panginoon sa kasalanan yun, naging pasakop ako sa aking iglesia hanggang sa pumunta ako sa Manila, guys. Umalis ako sa ministering yun na kung saan ako patuloy ako na buhay, na binuhay ako sa kasalanan na. Pumunta ako ng Manila, umalis ako sa ministry ko, napasama ako sa mundo. Kung sino ang nakakasama ko, naging balik ako sa pagkakasala ulit. Nung naranasan ko ulit sa buhay ko na hindi ako ito. Namatay na ako sa pagkakasala eh. So, nung binuhay ulit ako sa kasalanan yun, guys, namimiss ko yung buhay kung paano ako nilinis ng Panginoon, na nilubog na niya ako, iniahon na niya ako sa pagkasalang yun. Nung pumunta ako bilang OFW sa Singapore, guys, patuloy ako sa Panginoon. Pero patuloy ako na nagkakasala sa Diyos. Nung umuwi ako sa Pilipinas when I was 2017, ibinalik ko na naman ang sarili ko sa Panginoong Yesus. Nagpalinis na naman ako para sa Kanya. Nilinis ako ng Panginoon, guys. Dahil alam ko na ang Panginoon is, His hands is wide. Malawak ang Kanyang kamay para sa pagpapatawad muli sa Kanyang mga anak. Narito pumapasok ang pag-asa na sinabi ko sa inyo kanina. At dito pumapasok yung pag-asa na huwag tayong mawala ng pag-asa. Humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Nung humingi ako ng kapatawaran sa Panginoon, when I was, nag-promise ako sa sarili ko at sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, you don't need to say promise kung hindi mo magagampanan ng promise na yun. Dahil sa pagpapromise mo, magkakasala ka lamang.
Ang sabi ko, hindi ako nagpa-promise dahil ang salita ng Panginoon nandito sa Bible na lagi kong nababasa at laging nadadaanan ng mga mata ko. Don't say promise kung hindi mo matutupad yun. Ang sabi ko sa Lord, when I was 2017, nagbalik ako sa Pilipinas from Singapore na nagpurgod na ako bago ako pumunta ng Barcelona. I said to God, Lord, I'm not saying promise to you, but help me to comply these things that you I want you to be. Sabi ko sa Lord, Lord, I don't want to say promise, but I want to do my best that naibigay ko sa iyo ang the best ko. Kung ano yung nais mong iparating sa akin. Gusto kong ibigay sa iyo yung best na magagawa ko. And hindi ko magagawa ang iba, I give it to you the rest. I will do my best for you, Lord. Ang lahat ng bagay na hindi ko magawa, I will give it into your shoulder. Yun ang sinabi ko sa Lord. At yun, doon ako nagiging prayer warriors. Binigyan niya ako kung paano magiging prayer warriors sa rooftop ng kapatid ko sa Taguig. Shout out sa'yo, hindi niya alam ito. Hindi alam to ng kapatid ko sa Taguig. I am going to the rooftop in 12 midnight in the night during COVID. Bago mag-COVID, before mag-COVID, and especially during COVID, guys, marami akong oras para ibuhos ang time ko sa Panginoon. Doon ako hinubog ng Panginoon. I am crying on top, the rooftop. Hindi ko makalimutan yun. Yung bahay ng kapatid ko kung saan siya nakaupa. Bakante yung rooftop, guys, sa 3rd floor. Doon ako umiyak the midnight of the night. Alas 12 ng gabi. Tulog na yung mga tao. Doon ko hinubog yung sarili ko. Kita ko yung langit. Kita ko yung buwan. Kita ko yung bituin. Kita ko yung sky. Andun ako nag-worship sa Lord. I am crying. I'm crying. I'm lay down my feet to Him. Lahat ng nais ko ipag-pray sa Panginoon. Pinag-pray ko. Lahat ng mga burdens na nangyari sa puso ko, ipinag-pray ko. At doon, nakita ko kung paano ako isinagot ng Panginoon. Although lahat ng panalangin ko ay tinutugon ng Panginoon, guys. Lahat ng panalangin ko ay tinutugon ng Panginoon. Yung tears na to, tears of joy. Dahil ramdam ko kung gaano niya ako kamahal. Ramdam ko kung gaano ako ka-special for Him. Ramdam ko who I am a precious with the eyes of God. Ramdam ko yun. Dahil sa Kanya. Special ako sa Kanya. Kung sa mata ng tao, you are not as special. But in the eyes of God, you are so precious. Kaya, patuloy pa ba tayo sa pagkakasala? Dapat sabihin natin sa sarili natin, iligtas ko sarili ko sa pagkakasala. Ito dapat ang sasabihin natin. Yung sinabi dito sa chapter 6. Wala nang kapangyarihan sa pagkatao ko ang kasalanan ito. Doon ko nakita before COVID and it was in the COVID. Doon ako lalong naging taimtim sa Panginoon dahil marami akong time. Sabi ko pa sa Panginoon, Lord, yung COVID na ito, binigay mo sa mga anak mo na nais mo balik loob sa iyo. Nitreat ko ang sarili ko that the COVID is so blessing for me, guys. That COVID is so blessing for me. Nitreat ko yun sa sarili ko. That's COVID is so blessing for me, guys. Sana nga naging COVID na lang lahat ng panahon eh.
Dahil doon ako binigyan ng Panginoon ng maraming pera, maraming racket. Doon niya binigay sa akin yung pagiging prayer warriors ko kahit wala akong kasama, nag-iisa ako. To build my faith, to build my relationship with God. Ni-build ko ang relationship ng mga anak ko. I teach them how to pray. I teach them how to read the Bible. Doon ko hinubog yung buhay ko sa Lord. And this is my testimony when I was COVID. Sabi ko nga, sana naging COVID na lang lahat. Di na natapos yung COVID eh. Dahil that's COVID is so blessing for me, guys. Sabi ng iba, COVID, maraming nagsara ng negosyo, maraming nalugi ng negosyo, maraming nawala ng trabaho. But that's COVID, guys. It's so blessing for me. Because it's there that I have a lot of work in the Philippines before. Kung paano ako binigyan ng Panginoon ng pagkakataon. Sobra nakita ko ang pagpapagaling ng Panginoon sa puso ko. But when I come here in Barcelona, guys, as there is another troubles again in my life. Another trouble again in my life, guys. But nakita ko kung paano kumilos sa Lord sa buhay ko. Is there? Is kept to near with Jesus. Sinabi niya, mamili ka. Yung taong mahal mo o yung ako nagpapakita sa'yo ng mirakulo. Yung taong mahal mo, na mahal mo lang sa ngayon, di ko alam, di kanya mahal. Nag-usap ang Diyos sa aking puso, guys. Yung taong yan, mahal mo. Pero ako gusto kong mahalin mo ako ng buong buo sa buhay mo. Dinapili ako ng Lord, guys. And I asking many times to God, Lord, who I can choose. This person that I love. Binigay ko na sa kanya buong puso ko, buong tiwala ko, yung buong expectation ko. Pero ang love ko sa iyo ay hindi mapapalitan ni naman. At pinili ko ang Panginoon kaysa sa taong mahal ko. Kasi yung Panginoon is forever joy for me. Hindi yung tao ang magbibigay ng forever joy sa iyong buhay, guys. Ang Lord lang ang magbibigay ng forever joy sa iyong buhay. Asawa mo, hindi yun makakaligtas sa iyo. Dadalhin ka niya sa darkness. Asawa mo, dadalhin ka niya sa darkness, sa pagkakasala, kung hindi ka marunong mag-ingat ng iyong pananampalataya. But I choose Jesus sa buhay ko. I didn't choose that person na kahit mahal ko pa siya as precious. Pero alam kong mahal ako ng Panginoon. In the eyes of Him, pinili ko siya kaysa taong yun. Ano ang pipiliin ko ngayon? Mga taong nanliligaw sa'yo? Hindi sila ang pagbibigay ng pag-ibig sa'yo, guys. Ng pag-ibig na forever. Forever pag-ibig? Hindi mo matatagpuan sa kapwa-tao yun. Ang forever na pag-ibig ay sa Lord mo matatagpuan na walang kapantay na pag-ibig. Buong puso, taimtim, tanim sa puso mo ang pag-ibig mo matatagpuan sa Panginoon lamang, hindi sa tao. Asawa mo, hindi makakaligtas sa iyo yan. Kaibigan mo, hindi makakaligtas sa iyo. Family mo, hindi makakaligtas sa iyo. Mga anak mo, hindi makakaligtas sa iyo. Ano ibig ko sabihin makakaligtas sa iyo? Hindi makakabigay sa iyo ng peace, hindi makakabigay sa iyo ng kapayapaan, hindi makakabigay sa iyo ng joy, hindi makakabigay sa iyo ng deep kaligayahan sa buhay mo. Ang ibibigay niyan sa iyo, lahat frustration, burden, sakit, pain, lahat ibibigay sa iyo. Pero sa Lord ka,
kaligayahan ang ibibigay sa'yo forever. Yun guys. Iba yung may joy na sa loob. Tanim mula sa kaibuturan na iyong puso. Mula lalim kasing lalim ng dagat. Lagpas pa sa kalaliman ng dagat yung joy na nagmumula sa iyo. Ibang-iba guys. Kaya yung COVID was so blessing for me. Dahil binigyan niya ako ng... Kaya sabi ko, no, yung COVID maraming yumaman. Dahil blessing sa kanila yun. Blessing sa amin yun. Kung sila ay nagsara ang kanilang negosyo, sila ay nawala ng trabaho, sila ay ganito, sa akin is so blessing for me. Kasi bakit? Kahit COVID, nagtitinda ako. Kahit COVID, nag-iipon ako ng pera. No? Kahit COVID, maraming yumaman. This, the God is there choosing them. Ibig sabihin nun, may purpose ang Panginoon sa kanila. Bakit ni-bless sa kanila yung COVID? Ano lang ang nais mo, guys? Magbalik ka. Ramdamin mo na ang Panginoon ay namatay sa krus para sa iyong kasalanan. Dapat hindi ka na patuloy sa pagkakasala, no? Hindi tayo perfecto, guys. Pero, we are trying to do our best na magiging karapat-dapat sa mata ng Diyos. Hindi tayo perfecto sa paligid lang natin. Nagkakasala tayo eh. Kahit na Kristiyano na tayo, akala mo, minsan nga, kung saan pa ang nagiging Kristiyano, dun pa ang mabilis na nagkakasala. Yung mga kasama mo, mga kasama natin sa bahay, yung mga kasama natin, yun yung naging dahilan kung bakit tayo nagkakasala. Minsan nakakapagsabi tayo, minsan tao lang kasi tayo, they are still human being pa rin. Na minsan hindi tayo nagpapatalo sa kanila, no? Lalo na kapag nakakaramdam tayo ng sakit. Hindi tayo nagpapatalo sa kanila. Talagang lumalaban tayo. But at the end, nare-realize natin, oh, that's hindi dapat yun. Pero kapag nabibigla ka, yung emotion, hindi mo matitimpi yun, guys. Yung sa bilis ng pagsasalita mo, hindi mo alam na, hindi na pala yun, kaaya-aya sa mata ng Panginoon. No, I'm crying talaga. Naalala ko talaga ito. I'm sorry, I'm crying. Kasi yun talaga testimony ko. Wala talagang nakakaalam, guys. Yung mga anak ko noon, nasa rooftop ako. I'm praying there. I'm praying for how many hours. Kasi COVID that time, hindi ako makakatulog. Maakit ako sa taas. 12:00 ng gabi. Tulog na yung mga anak ko. Guys. I'm reading the Bible that time. Nagtrabaho ko sa Red Cross sa Makati. Nag-resign ako March 12. Kasi dapat pupunta akong Barcelona March 27. 15. Actually, March pa lang na yun sa Red Cross, nararamdaman na namin na may virus. Kasi nagbibigay na ang aming company ng bulto-bultuhan na mask. Pero wala pa rin naniniwala noon the time na yun. Pero nagmamas na kami noon the time na yun. Hanggang March 15, pumutok yung virus. March 15, dapat uuwi ako sa Antique noon para magpaalam sa tatay at sa nanay ko kasi magpa-flight na ako papuntang Barcelona. So, hindi ko nakita ang tatay ko hanggang sa pumunta ako ng Barcelona, guys. Hindi ko nakita ang tatay ko kasi close ang borders. No? Namatay ang tatay ko when it was sa COVID. Pero hindi siya namatay dahil sa COVID. Namatay siya dahil sa stroke. Hindi ko nakita ang tatay ko. No. Dito na ako sa Barcelona. August 22, I think. 29, I think, namatay ang tatay ko. Yun. At nung namatay ang tatay ko, I was praying. Mayroon akong peace. Mayroon akong kapayapaan sa puso ko. Kasi, for preparing of death, I am preparing for death na. Mamatay ang nanay ko, I'm prepared myself. Nung namatay ang tatay ko, I'm preparing myself for the death. Namatay ang tatay ko,
Hindi ako nasaktan masyado in praying, kundi umupo ako sa sopa, and then I pray, Lord, if it's these things that you want to do with my father, I'll accept this from the bottom of my heart. Because lahat naman tayo pupunta doon. I pray for my father's soul. Pray ko yung tatay ko, yung kaluluwa niya, nung malamang kong binaba na siya sa bayan namin. Mula sa bukid, kasi sa bukid sila nakatira. Imbis na umiyak ako, guys, imbis na malungkot ako, imbis na masaktan ako, imbis na maiyak ako, imbis na nagpray ako sa Lord. Sabi ko sa Lord, Lord, this is it. Kung ito yung pagkakataon na para sa Kanya, tanggap ko. Kasi, doon naman lahat na pupunta yung mga tao. I-prepared mo yung puso ko, isip ko, na hindi ako masaktan dito. Umiyak ako. Umiyak ako sa prayers ko. Hindi ako nanginayang na hindi ko nakita ang tatay ko. Kasi pinakita ng Panginoon sa isip at puso ko, you are going to there. At the end of the day, you are going to there. Sa darating na panahon, hiningi ko ng patawad ng tatay ko sa Lord. On behalf of Him, ako humingi ng kapatawaran sa tatay ko. Balak akong umuwi noon sana, bago ako mag-flight, kasi gusto ko siyang i-pray. Gusto ko siyang i-lay hands. Gusto ko sana siyang sa pagkakataon na yun ipag-pray. Pero umaasa ako sa Panginoon, guys. Nung hindi pa namatay ang tatay ko, na mihinga pa siya nung binaba. Kasi nung namatay ang tatay ko, talagang dumugtong yung niya sa akin, na naginip ako nung gabing yun. Nung namatay ang tatay ko, nung pinutulan siya ng hininga, guys, talagang hinanap niya ako, kasi talagang nung gabing yun, talagang nanaginip ako sa kanya. At yun, nung gabing yun ang naputol ang hininga ng tatay ko. Dumugtong siya sa akin. Nung gabing yun, nung naputol ang hininga ng tatay ko. Kasi siguro hinanap niya ako. Pinag-pray ko yung kaluluwa niya, guys. Na yung kaluluwa niya, inamin ko sa sarili ko na that's my father is doing sin. Bakit nasabi kong makasalanan ng tatay ko? Inabuso niya yung katawan niya. Uminom siya ng alak. Nanigarilyo siya. Yun ang mga kasalanan niya. Tapos hindi siya nakikinig sa nanay ko. Naging stubborn siya. Diba? Hindi ko alam kung talagang humingi na siya ng kapatawaran bago siya mamatay, guys. Kaya yun sana ang pakay ko kung uuwi ako noon. Dahil gusto ko siyang ibigkasin sa bibig niya na humingi siya ng kapatawaran sa Panginoon dahil sa pagkakasala niya. Dahil malapit na nga siyang nawala sa mundo. Yung sa last breath niya, matanggap niya sa buhay niya, maamin niya sa sarili niya na siya ay makasalanan. And then, nung ibinaba siya, narinig ko, I'm sitting on the sofa, and I pray. Pinag-pray ko yung tatay ko. At tinanggap ko sa sarili ko at sinabi ko sa Lord na, Lord, kung ito na yung pagkakataon para sa tatay ko, tanggap ko. Kasi nung panahon, nung nasa sa Singapore pa ako, guys, nagkakasakit na tatay ko, I'm crying a lot. Sinabi ko sa Lord, hindi pa ako ready. Hindi pa ako ready. Gusto ko pa makita tatay ko. Gusto ko pa makita yung parents ko. Kasi nung pumunta ako sa Manila, guys, hindi rin ako basta-basta nakaka-uwi hanggang nag-abroad ako. Nung nagkakasakit ng tatay ko, pinagpa-pray ko siya. Sa Singapore ako. Sabi ko sa Lord, Lord, I'm not ready. Pagalingin mo siya. At alam kong maraming pagkakataon sa panalangin ko, guys, na tinugo ng Panginoon ng mga panalangin ko. Gumaling ang tatay ko. Nakita ko siya nung umuwi ako. Gumaling ang tatay ko. Sabi ko sa Lord, Lord, I'm not prepared. Hindi pa ako ready. Hindi pa ako ready. Bigyan mo pa ako ng chance na makita ko yung tatay ko kahit mayakap ko man lang siya na buhay siya.
At tinugo ng Panginoon yung guys. Tinugo ng Panginoon. Hindi namatay ang tatay ko nung nagkakasakit siya nung araw na yun. Nasa Singapore pa ako. I am praying for him, Lord. Hindi pa ako prepared. Hindi pa ako prepared na mawala ang tatay ko. Kapag hindi ka pa prepared, bubuhayin pa ng Panginoon yung taong pinapanalangin mo. Bibigyan dinidinig ng Panginoon yung prayers mo, guys. Kung hindi ka pa prepared, taimtim ka manalangin sa Panginoon. Hindi pa ako prepared, Lord. At anong gagawin mo? Humingi ka ng kapatawad sa Panginoon at bumalik ka sa Panginoon. Ibig sabihin nun, wala ka nang gagawin. Nung namatay, nung nagkasakit ang tatay ko nito lately, nung panahon ng COVID, ang prayer ko dati, ayaw ko pang mawala ang tatay ko. Ang prayer ko ngayon, bago nagkasakit na tatay ko ng sobrang malala na. Nang ibababa na daw siya kasi mahina na. Ang prayer ko ay baliktad. Sabi ko, Lord, kung ito yung nais mo sa buhay ng tatay ko, I am prepared now. Prepared na yung puso ko, guys. Prepared na. Hindi yung dati talagang parang hindi pa ako prepared. Sabi ko ganon. Prepared na yung puso ko talaga. Kaya calm ako nung namatay yung tatay ko. Nasaktan ako, pero tanggap ko sa Panginoon. Sabi ng Lord sa akin, Mika, ni-prepared ko na yung puso ko. Puso mo para sa kamatayan ng tatay mo. That's enough for him na nakasama mo na siya. Nakita mo na siya. Nakasama mo na siya. Kasi yun ang panalangin ko dati. Sabi ko, Lord, wag mo pang kunin tatay ko. Gusto ko pa siyang makita. Gusto ko pang ipakita sa kanya yung ginawa ko sa Singapore, yung pinaghirapan ko. Yun ang ginawa ko, guys. Ginagawa ko yung bahay nila. Bago siya nagkakasakit nun. I am chosen to my family, guys. I am a different to my family, guys. Ito yung choose ng Panginoon sa akin. Paano ba natin malaman na we are a chosen of God? Kayo ang makakasagot nun. Hindi ako. I'm sorry, naiyak talaga ako. Totoo yun, guys, testimony ko. I have a lot of testimony in my life. Kaya patuloy ako sa Lord, lumalapit. Hindi ko hinayaan na patuloy ako nagkakasala. Nagkakasala ako, hindi ako nawawala sa isang araw na hindi ako nagpa-pray. Hindi ako nawawala sa isang araw na naging buhay ko na. Start sa mga darating na mga pagsubok dito sa Barcelona, ang daming nangyari. At doon ako lalong naging taimtim lumapit sa Panginoon. At pinakita ng Diyos sa akin kung paano siya kumilos sa buhay ko. Dito sa Barcelona, I was so blessed. Blessing ako sa Panginoon, guys. Kung bago-bago ka sa Barcelona, dapat nahihirapan ka maghanap ng trabaho. Ako, guys, talagang pinagpala ako ng Panginoon. Ay, grabe talaga kumilos sa Panginoon. Sino pa ako para magdahilan hindi ko pa sasalamatan lagi ang Diyos? Sino pa magdadahilan kung bakit hindi ko siya pupurihin palagi? Sino pa ang magdadahilan para hindi ko siya kilalanin na buhay siya? Diba? Napakabuti ng Panginoon. Guys, kaya mo bang gawin yun sa sarili mong kakayanan? Ang dami ditong naghihirap sa Barcelona. Bago-bago pa lang, nahihirapan sila maghanap ng trabaho. Pero ako, guys, grabe, hindi ko tanto maisip kung paano ko pinagpala. Kasi ang sabi sa salita ng Panginoon, wherever you want to go, I will bless you in the land of the world. Paniwalaan mo lamang ang salita ng Panginoon. Whatever you were to go, I will bless you in the land of the world. Ibibless ka ng Panginoon kahit saan ka mapunta. Kahit saan kang mundo mapapapunta, guys, ibibless ka ng Panginoon. Makilala mo lamang siya. Nang siksik-liglig at umaapaw na pagpapala sa Panginoon. Grabe ang Diyos kapag kumilos sa buhay mo. Hindi mo malubos maisip, there is the tunay na God. Diba? Ganun. Yung tears na ito, guys, is tears of joy. This is not tears of pain.
This is a tears of joy na kung paano ko nakita ang Panginoon, na kung gaano niya ako kamahal, gaano niya ako tingnan so precious. Kaya pag sinabi ng mga tao na ganito, lait-laiting ka, sa mata ng Diyos, I am so precious. Titignan ka ng mga tao, ay, ang liit mo, ay, ganito ka lang kaliit, ay, ganito ka lang kababa. Huwag kang papikto doon. Dahil sa mata ng Panginoon, you are so enough. You are so stressed. You are so precious. No? Ka-encounter tayo ng ganun. So, sa mata ng ang tingnan mo ang Panginoon, kung paano kanyang tingnan. Ang Panginoon, tingnan mo kung paano kanya mahal. Grabe, iyak ko guys, grabe. Thank you, Jesus, no? So, salamat sa iyong panonood, guys. At salamat naway ito mapupulutan ninyo ng aral. Sa Romans 6, balikan ninyo sa pagbabasa kung mayroon kayong Bible. Ni-encourage ko kayo na magbasa ng Bible, guys. Kahit na hindi kayo Kristiyano, hindi kayo mananampalataya, guys, para ito sa lahat. Nandito ako to teach you, to encourage you. I'm not preaching the word of God, guys. I'm not preaching. I am teach you. I am encourage you to read the Bible, the word of God every day. Dahil dito ka mamulat, dito ka mag-guidance sa lahat ng mga ginagawa mo, alin ang mabuti at hindi tama. Dito ka bibigyan ng pagkatakot sa puso mo, pag-prepared sa mga kamatayan, pag-prepared sa inyong mga kasakit na iyong dinadanas sa buhay, dulot ng pamilya, dulot ng mga kaibigan, dulot ng mga relationship, dito ka ipiprepare ng Panginoon, guys. Kapag alam mo ang salita ng Panginoon, kapag kahit hindi mo to memorize lahat, meron kang mapupulot dito. Gawin mong sandata ito. Hindi mo alam kung saan siyang verse pupulutin, pero itanim siya ng Holy Spirit sa iyong isip at puso na yung may natatanggap kang hindi magandang salita, iyon ay iyong sandata na gagamitin. No? Ang sabi ng Panginoon, ganito. Ang sabi ng Panginoon, ganito. Kaya, hindi porkit Katoliko ka, hindi ka nagbabasa ng Bible, magbasa ka. Magbasa ka. Dahil ang Bible is a susi sa iyong pagiging matibay. Pagiging matibay saan? Sa mundong so crowded this generation. Sa mundong puno ng kapigatian, sa mundong ito na puno ng kasakiman, sa mundong ito na puno ng karumal-dumal, ito lang ang sandata mo para maging matibay ka sa lahat ng mai-encounter mo dito sa mundo. Dahil kung ikaw alam mo ito, isi-separate ka ng Panginoon sa crowded. Isi-separate tayo ng Panginoon sa mga taong gumagawa ng kasamaan, sa mga taong nag-iisip ng mga ganito, ganyan. Isi-separate ka ng Panginoon. Dahil mayroon doong portion ng puno ng kasamaan. Mayroon doong portion ng walang kasalanan. Mayroong portion doon ng small, medium, large, and X. Para lang sa akin yun na. No, ganun yun, guys. So, i-encourage ko kayo. Read the Bible. Thank you so much and God bless for everyone, no? Thank you, Lord, sa iyong words na ito. Dalangin namin, Panginoon. Salamat sa pagtimo mo sa aming puso. Dalangin namin, Panginoon, i-bless mo ang nakikinig nito. Ingatan mo sila sa kanilang mga trabaho. Saan man sila sa sulok ng mundo, Panginoon, ingatan mo sila. Naway, ma-encourage sila sa pagbasa ng iyong Bible. Yung mga salita, marami na ngayon apps, Panginoon, na kahit saan ka, magbabasa ka ng iyong mga salita. No? Kahit mag-download sila ng application ngayon, marami na. Kaya, Lord, thank you. Gamitin mo ang mga salita para maghipo sa kanila, Panginoon. Mabuksan ang isip at puso nila, Ama. Kayo ang manguna, kayo ang mangusap sa kanila, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Ay, isang oras ang ating thank you sa panonood. Grabe na iyak ako.